Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Onat. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, malayo ang tingin ni Mang Narding habang nakatambay sa bakuran. Tahimik ang paligid. Ngunit malakas na nadidinig sa isipan ang boses ng mag-ina na nitong nakaraang buwan lamang na maalam. Dinaramdam hanggang sa mga oras na ito ang sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang labis na panghihinayang ay ang katotohanan na isa itong antingero. Ngunit walang nagawa para iligtas ang mga ito laban sa lupit ng aswang. Noong araw na nagbubuntis ang asawa, 2 beses silang sinubok ng aswang. Ngunit hindi ito nagtatagumpay dahil nasa tahanan lamang siya na mga sandaling yun. Kaya madaling naitataboy ang nilalang. Nasundan pa noong 5 buwan ng sanggol. Sa pagkakataong ito, hindi niya nagawang iligtas at pabalik na ng tahanan. Nakita na lamang ang mag-ina na wala ng buhay. Labis ang pagsisisi at panghihinayang. Ilang taon ang kanilang hinintay bago nabiyayaan ng anak. Ngunit sa huli ay mawawala lang. At ang masaklap, pati ang kanyang asawa. Kaya magmula ng araw na yon hindi na niya ninais magtrabaho. Nasa bahay na lamang ito. Mang Narding, magandang umaga po. Bilad ka na po sa init dyan ah. Lumipat ka po rito sa lilim. Sa tindi ng init ngayon, pwede nang ikasunog ng balat at ikahimatay. Naiayos ko na po yung upuan. Lumipat na po kayo rito. Wika ni Onat. Kapitbahay ni Mang Narding. Binatilyong mag-isa na rin sa buhay matapos masawi ang mga magulang sa isang trahedya. Sa lugar nila, sila lamang ang magkakapitbahay dahil pagmamay-ari ng angka ng matanda ang malawak na lupain. Nagmistula na rin kakahuyan dahil hindi na naaalagaan. May dala rin po akong pagkain. Isinabit ko roon sa pinto ng bahay nyo. Pagtsagaan nyo na lang po yun, Mang Narding ha. Bukas, dadayo ako ng bayan para magtrabaho sa munisipyo. Baka makasahod kagad sa hapon. Bibili ako ng mauulam natin. Anong karne kaya yung pwede sa hapunan? Yung lutong may sabaw po sana. Manok o baboy? Tanong ni Ona. Pilit pinupukaw ang atensyon ni Mang Narding. Ngunit nakatitig lamang ito sa malayo. Pagkatapos makalipat ng upuan, hindi na lamang niya kinulit at baka magalit pa. Naupo ito sa tapat at dinama ang simoy ng hangin. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagkusang nagsalita ang matanda. Onat, bakit inaaruga mo pa ako? Ang sarili mo na lamang ang atupagin mo. Huwag ka nang magsayang ng oras sa akin. Wika ni Mang Narding. Wala naman pong ibang tao sa paligid kundi tayo lang. Saka parang pamilya ko na kayo, Mang Narding. Noong nabubuhay pa si Aling Cynthia, inaalagaan din naman niya ako Itinuring pa nga na parang anak. Gusto ko lang pong ibalik yung kabutihan ng yumaon yung asawa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyo. Ngayon kayo na lang mag-isa. Tugon ni Onat. Napabuntong hininga si Mang Narding. Sa katunayan,
ayaw nito na may taong umaaligid. Ngunit hindi rin magawang itaboy si Onat dahil wala rin itong pamilya. Tiniis na lamang ang pangungulit ng binata. Baka pag-isipan pa siya ng masama kapag napagsabihan. Iba pa naman ang takbo ng utak ng mga kabataan. Tumatanggap ka na pala ng trabaho galing sa munisipyo. Akala ko ba ayaw mo sa mga tao roon? Tanong ni Mang Narding. Yun nga po Mang Narding. Kaso kung aarte pa ako, magugutom tayo. Isang araw lang namang trabaho yun Matatapos din kagad. May aayusin lang na lugar para sa magaganap na rally bukas ng gabi. Simula na yung kampanya para sa darating na eleksyon Makikita ko na naman yung mga halimaw ng lipunan. Maglilipa na para ipalaganap yung mga walang kwentang plataporma nila. Tugon ni Onat. Mababakas ang galit sa boses nito. Hindi niya masisisi dahil ang aksidente ng mga magulang nito ay may kinalaman sa politika. Ngunit sa kabila nun merong ibang naisip si Mang Narding. Nang banggitin ni Onat ang salitang halimaw at naglilipa na. Nang mga panahong yun, oras din ng paggalaw ng mga aswang. Onat, huwag ka palang magtatagal kung sakaling aalis ka ha. Mahirap na at baka madisgrasya ka pa sa labas. Kung meron bang lalapit na hindi mo kilala at may kung anong sabihin sa'yo, lumayo ka kagad. Maraming pakulo ang mga tao ngayon. Ang iba dyan hindi ordinaryong tao. Babala ni Mang Narding. Hindi ordinaryong tao. Aswang po Salamat po sa paalala. Alam ko na po yun bago nyo pa sabihin. Nakita ko kasi kayo na gumagawa ng langis kahapon Mang Narding, ibig po bang sabihin mapapalaban ka ulit? Tanong ng binata. Abat, naninilip ka na naman sa kubo ko Ikaw talagang bata ka. Nalalaman mo yung ginagawa ko. Huwag mo nang uulitin yon. May mga bagay na dapat ako lang ang nakakaalam. Pasensya na po. Di ko naman sinasadya. Nagkataon lang na pagdaan ko yun yung nakita ko. Siya nga po pala, lalakad na ako ha. Bibisita ako ulit mamaya, Mang Narding. Pagpapaalam ng binata. Nang maiwang mag-isa ang matanda, muli niyang inalala ang nakaraan. Hindi pa rin mapigilan ng galit. Nawasak pa ang maliit na mesang gawa sa kahoy ng hampasin. Malinaw na nakikita sa isipan ang mukha ng aswang na pumaslang sa mag-ina na unti-unting ngumingiti. Alam niyang isa lamang itong ilusyon, gawa ng labis na pag-iisip ngunit pakiramdam niya ay totoo. Kumanda kang hayop ka. Sa susunod na magtagpo ang landas natin, sisiguraduhin kong ibabaong kita ng buhay. Wika ni Mang Narding. Pagsapit ng gabi ay dumating na si Onat. May dalang pagkain at iilang prutas. Pinagsaluhan nila ito sa hapunan. Hindi naman maiwasang magtanong ni Mang Narding. Dahil sa dami ay malaking salapi rin ang magagastos. Wala kang trabaho, pero ang dami mong binili, Onat. Anong diskarte ang ginawa mo? Baka mamaya may kalokohan ka ng pinasok ha. Di po Mang Narding. Nagpunta po ako sa pamilihan kanina para makabili ng kaunting bigas. Tama namang nakasalubong ko si Tia Midret. Kapatid ni nanay. Mayaman yun Naawa sa akin kaya binigyan ako ng pera. Binili ko nito para naman makakain din na masarap kahit minsan. Siya nga po pala. Sa bahay muna siya pansamantalang tutuloy
Nag-away daw kasi sila ng asawa niya eh. Wala namang ibang malapit na kaanak. Ako lang. Ayos lang po kaya yun, Mang Narding? Tanong ni Onat. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi naman yan sa bahay ko tutuloy, tama ba? Ikaw, ayos lang ba sa'yo? Kung ako lang ang magpapasya patuloyin mo na. Babae siya. Kawawa naman kung kani-kanino makikituloy. Baka gawan pa ng masama. Wika ni Mang Narding. Sinabi ko naman po sa kanya na pwede siyang tumuloy sa bahay anumang oras niya gustuhin. Bukas pa darating. Kasi kinakailangang magpakonsulta sa doktor. Nagdadalang tao po Wika ni Onat. Diretsyong napatitig si Mang Narding sa kanya. Ilang sandaling natigilan. Hindi inaasahan na buntis ang manunuluyan. Yun naman pala Dapat mo siyang tanggapin dahil mas delikado sa panahon ngayon ng mga buntis. Wika ng matanda. Nagsimula na ring kabahan dahil kasagsagan na ng paglipana ng mga aswang. Kagaya ng sinabi ni Onat, nakituloy nga sa tahanan ang tiyahin nitong buntis. Hindi pa gaanong malaki ang tiyan kahit 7 buwan dahil panganay pa lamang. Binalaan din ito ni Mang Narding na kung maaari ay huwag dalasan ng paglabas. Sa lugar nila ay marami ding mga elemento sa tabi-tabi. Hindi man malakas ang banta sa tao, ngunit gusto lamang makasigurado. Mang Narding, nang bibiktima po ba ng buntis yung mga elemento? Kagaya ng engkanto at saka duwende? Yan lang naman po yung nadidinig ko dito sa lupain nyo, hindi ba? Tanong ng binata. Hindi natin alam, Onat. Pero mabuti nang sigurado tayo para walang pagsisihan sa dulo. Bantayan mong maigi ang buntis. Huwag iwawala sa paningin. Tatapating kita, Onat. Hindi maganda ang kutob ko lalo na panahon ngayon ng paglabas ng mga aswang. Kaya kung maaari, makinig ka lamang sa akin. Seguridad at kaligtasan ng tiyahin mo ang prioridad natin ngayon. Hanggang kailan ba siya sa bahay ninyo? Hanggang sa mga anak lang siguro, Mang Narding. Yun po yung sabi ni Tia Masamang masama yung loob sa asawa niya kaya naggaganyan. Ganun ba, iho? Mahabang panahon pala ang kakailanganin para bantayan yan. O siya, umuwi ka na sa inyo para mabantayan ang tiyahin mo. Wika ni Mang Narding. Nagpaalam ang binata. Dali-dali namang naghanda ng pangontra si Mang Narding. Pagkatapos, pumunta sa kabilang bahay upang mailagay ang mga ito. Abang isinasabit sa mga bintana at pinto ang pangontra. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang sinabi ng buntis. Hindi ito sang-ayon sa ginagawa niya. Inaasahan naman ni Mang Narding dahil unang tingin pa lang. Hindi talaga naniniwala sa ganitong bagay ang babae. Onat, hindi mo naman sinabi sa akin na may kapitbahay ka palang ganyan? Naglalagay ng kung ano-ano? Pangontra daw sa aswang? Talaga ba? Baka mamaya, yan pa yung dahilan para mapahama kami ng anak ko. Ipatanggal mo na lang. Wika ni Tia Mildred. Tia, huwag ka naman pong ganyan kay Mang Narding. Kung hindi niyo po na itatanong, isa po siyang antingero. Taong malawak yung kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Gumagawa siya ng paraan para ngayon pa lang maitabo yung masasamang loob na magtatangka sa buhay niyo at ng anak niyo. Para sa ikabubuti niyo po yan, Tia. Tugon ni Onat. Ay nako, basta hindi ako naniniwala sa ganyan. Anong taon na ngayon, no? Tapos nananatili pa yung paniniwala sa aswang-aswang? Lumang tao ba siya?
Noong nakaraang dekada lang nauuso yung nilalang na yan. Hindi na ngayon, no? Tia, kung makapagsalita naman kayo, wala naman pong mawawala kung magtitiwala tayo sa ganito. At saka kilala ko si Mang Narding. Mabuti ho siyang tao. Walang ibang hangad kundi maging ligtas yung mga kasama laban sa kung anong nilalang. Hayaan na lang po natin. Ako nang bahala rito. Muling wika ng binata. Natahimik ang buntis. Pumasok ng kwarto para magpahinga. Hindi nilagyan ni Mang Narding ng pangontra ang tulugan nito dahil nahihiya siyang pumasok. Masama pa naman ang tinginan ng babae sa kanya. Si Onat na lamang ang inutusan. Yung bahay meron na. Sa sala, sa kusina. Ito ilagay mo sa ilalim ng higaan niya. Ikaw na para hindi mas lalong sumama yung tingin sa akin. Kung sakaling may mapansin kang kakaiba sa paligid, tawagin mo kagad ako. Pakisabi rin sa tiyahin mo na maghinay-hinay sa pagtulog. At dapat patagilid. Huwag patihaya. Bigyan mo ng kumot. Yung pula o kulay itim sana. Bili ni Mang Narding bago tuluyang umalis ng tahanan. Nang makauwi na siya, hindi maiwasang tutukan ang katapat na tahanan. Madilim na ang paligid at habang lumilipas ang sandali, bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib. Kapag ganito, alam niyang may mangyayaring masama. Diyos ko, huwag naman sanang maulit ang nangyari noon. Wika ni Mang Narding. Napabuntong hininga ito. Muli na namang naisip ang nangyari sa mag-ina. Habang tanaw ang kabilang bahay, inihahanda rin ang mga kagamitan kung sakaling biglang lilitaw ang anumang uri ng aswang. Marami na itong lahing nakaharap at hindi nalalayong bagong mukha na naman ang makakainkwentro. Ilang lahi ng halimaw na ang dumarayo sa lugar na pare-pareho ang layon. Makalipas ang ilang sandali, bumigat ang ihip ng hangin. Wala namang nababalitang masamang panahon. Ngunit may hatid itong banta. Lumabas si Mang Narding upang makita ang buong paligid. Bitbit niya ang debateryang flashlight na umaabot sa tahanan ni Onat ang ilaw. Ilang beses itong itinutok doon para makasiguradong walang halimaw na lumapit. Maya-maya pa, lumabas si Onat at may kung anong isinesenyas. Hindi niya maintindihan kaya hinihintay ang paglapit nito. Mang Narding, pakipatay po ng ilaw niyo. Gising pa po si Tia Mildred Nasisilawan siya. Ang lakas po ng ilaw niya na. Tumatagos po yung liwanag sa dingding. Bagong bili niyo lang? Tanong ni Onat. Hindi. Bigay lang ng kasamahan ko dati sa construction. May naramdaman kasi ako na ihip ng hangin ngayon Kaya lumabas para tumingin. Gising ka pa pala. Mabuti yan para mabantayan ang buntis mong kasama. Tugon ni Mang Narding. Ang totoo niyan, hindi ho talaga matutulog. Ilang tasa ng kape na nga yung nainom ko para itabo yung antok. Nababahala po kasi ako sa kalagayan ni Tia Mildred Dito pa naman sa lugar natin. Mahirap malaman kung may aswang sa paligid. Lalo na ako na walang alam. O siya, bumalik ka na roon. Iniwanan mo pang mag-isa yung tiyahin mo. Wika ni Mang Narding. Bumalik na si Onat sa tahanan. Si Mang Narding naman ay naupo sa bakuran. Walang balak na magpahinga dahil hindi pa humuhupa ang pangamba. Inilaan na lamang ang buong oras sa pagbabantay sa paligid. At nang gabing yon, wala namang nangyari. Kinabukasan, sinamahan ni Onat ang tiyahin
Naglalakad ito sa paligid. Kinakailangan ng kasama dahil maraming ligaw na damo sa daan. Mahirap na at baka mapatid. Matumba at tumama kung saan-saan ang tiyan. Sa kabilang banda naman, palihim ding nagbabantay si Mang Narding. Kahit may araw na hindi pa rin makampante. Ilang sandali lang ang lumipas, bumalik na ng tahanan ang tiyahin ni Onat. Masyado nang tirik ang araw at napapagod na ring kakalakad. Sumadya naman sa kanyang tahanan ang binata para makipagkwentuhan. At sumasaglit ka pa talaga rito, ha? Doon ka na lang sa bahay mo para mabantayan yung buntis. Basta-basta mo na lang iniiwang mag-isa eh. Wika ni Mang Narding. Mang Narding, may pangontra naman sa bahay. Kaya na yun. De, biro lang. Mataas pa naman po yung sikat ng araw kaya wala pa sigurong aswa ngayon. Ito talagang si Mang Narding. Masyado kang nag-aalalay. Tugon ni Onat. Ona, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Lalo pat hindi pa nailuluwal. Ayaw ko lang madagdagan ng kaso ng mga sanggol na nasawi bago makita ang mundo. Alam mo rin ang pinagdaanan ng aking mag-ina. Mahirap tanggapin ang trahedyang yon. Bagay na ayaw ko nang mangyari kahit kanino. Napabuntong hininga si Mang Narding. Napatango na lamang si Ona. Pasensya ka na po, Mang Narding, ha? Sa pagpunta ni Tia Mildred dito, naalala niyo patuloy yung nakaraan niyo. Kung gusto niyo pong umiyak, iyak niyo lang po yan. Ba't loko talaga to? Hindi pa ngayon ang pagtatrabaho mo sa munisipyo. Anong oras na hindi ka pa nakabihis? Di na po ako tutuloy. Sinabihan ko na po si Allen, yung kasama ko sana. Nandiyan si Tia Mildred kaya alangan namang iwanan ko yun. Mabutit inaalala mo ang kapakanan ng buntis. Teka, sino naman yung mga yan? Papunta sa bahay nyo. Tanong ni Mang Narding. Nang mapansin ang ilang kababaihang papalapit. Malayo pa lamang ang mga ito. Ngunit tinatahak ang daan papunta sa kabilang tahanan. Yung babaeng nauna, kapatid yun ni Tia Mildred sa ama. Si Tia Susie. Makakatrabaho rin yata yung kasunod. Nabanggit kasi sa akin na dadalaw kapag nakalipat. Puntahan ko po muna, ha. Babalik ako mamaya. Tugon ng binata. Lumakad na ito para salubungin ang mga bisita. Nakikiramdam lamang si Mang Narding nang walang mapansing kakaiba sa bagong dating. Inatupag na ang ibang gawain. Maghapong kwentuhan ang naging ganap sa tahanan ni Onat. Maging ang binata, nakisali na din sa usapan. Magaan ang pakikitungo ng kakarating pa lamang na tiyahin. Pati na ang kasama nitong dalawa. Mga kasamahan sa trabaho. Umalis din ang mga ito pagsapit ng hapon. Mang Narding, ito po ulam mo. Dinuguan at saka adobong manok. Bigay po yan ng katrabaho ni Tia Susie. Marami kasi kaya naisipan kong dalhan ka. Nagapunan ka na po ba? Tanong ni Onat. Siya na rin mismo ang naglapag ng ulam sa lamesa. Kakatapos ko lang. Ilagay mo na lamang dyan sa kusina. Maraming salamat, ha. Tugon ni Mang Narding. Hindi na nag-abalang lumingon dahil nakatutok sa paglilinis ng mga kagamitan. O Mang Narding, teka, ngayon ko lang ulit nakita yung punyal na yan, ha. Di ba, yan po yung gawa sa sungay ng kalabaw? Mukhang handa ka na ulit makipagbakbakan sa mga nilalang, ha. Nakahanda ka na eh. Hindi tuloy ako makapaghintay na makita kayo makipagtuos.
Ang lupit po kasi ng mga galawan nyo eh. Nililinis ko lang, Ona. Kinapitan na ng alikabok. Nakahanda na rin ito para kung sakaling may maglakas loob diretso na. Siya nga pala, kumusta ang mga bisita mo? Sa bahay ba matutulog? Tanong ni Mang Narding. Hindi po. Nakauwi na sila kanina bago dumilim. Maarte kasi yung datingan ng isa nilang kasama eh. Ayaw matulog sa papag tapos wala pang ilaw. Alam mo Mang Narding, maganda naman sana kaso parang may mali eh. Magaan naman siya kausap. Maayos yung pakikitungo. Pero parang may kakaiba talaga. Hindi ko mailarawan ng mabuti kasi hindi ko rin maintindihan eh. Wika ni Onat. Natigilan si Mang Narding sa ginagawa at humarap sa binata. Teka Onat, paano mo nasabing kakaiba? Sabihin mo sa akin ng dahan-dahan at baka sakaling maintindihan ko. Yung mga mata niya, noong tinitigan kong mabuti parang baliktad yung refleksyon sa paligid. Tapos kung lalapit ka ng husto, amoy malansa. Umiiwas pa nga sa pagkaing inihahanda ko eh. Yung dala lang niya yung kinakain. Kung makaalok pa sinisiguradong kakainin mo. Tugon ni Onat. Naalerto si Mang Narding sa sinabi nito. Dali-daling nagpunta sa kabilang bahay upang suriin ang kalagayan ng buntis. Nagulat pa ang babae sa biglaan niyang pagpasok at paghawak sa tiyan. Bastos ka? Bigla ka na lang nangahawak? Onat, ilabas mo ang taong yan kung hindi tatawag ako ng pulis. Napakabastos eh. Sigaw ng babae. Saka mo na lang ako ipapulis kapag nasigurado kong ligtas ang bata sa sinapupunan mo. Maupo ka. Bilis! Onat, kumain ba ang tiyahin mo sa dalang pagkain ng mga bisita kanina? Nasaan ang tira? Tanong ni Mang Narding. Dinala ni Onat ang tirang pagkain. Sinuri itong mabuti ni Mang Narding at nang pataka ng katas ng kalamansi. Nagbago ang anyo ng dinuguan, pati na ng adobong manok. Hindi ito karne ng hayop kundi parte ng tao. Hindi makapaniwala ang buntis sa natuklasan. Nasusuka na rin pati si Onat. Sinuri ni Mang Narding ang sinapupunan ni Tia Mildred. Kahit isa itong antingero, natutunan din ang iilang bagay tungkol sa buntis. Dahil siya ang nag-aalaga ng yumaong asawa noong araw. Kahit papano ay may nalalaman ito. Hindi ko maramdaman ang bata. Delikado ito. Onat, magdala ka rito ng isang basong tubig. Bilisan mo! Utos ni Mang Narding. Pinatakan niya ng iilang langis pangontra ang tubig at saka pinainom kay Tia Mildred. Naguguluhan pa ito sa nangyayari at naiiyak sa pag-aalala para sa anak. Buwisit na yan. Kung aswang ang kasama ng tiyahin mo kanina, bakit hindi ko naramdaman? Pati ang pangontra parang walang nagawa. May ginamit yata ang isang yon para hindi malabanan ng mga ito. Mang Narding, dahil binanggit mo yan parang masasagot ko. Kanina kasi, noong nagpaalam yung babaeng yun para magbanyo, may kung ano siyang pinahid sa balat niya eh. Di ito nakalagay sa isang bote. Tumitingin pa nga sa paligid bago nagpahid eh. Yun siguro yung sinasabi mong pangontra niya. Wika ni Onat. Pumunta yung babae sa banyo. Tapos nakita mong nagpahid. Namboboso ka ba? Ang tinutino mong tignan. Pero may tinatago ka palang katarantaduhan. Hindi naman sa ganun Mang Narding no. Nagduda na kasi ako. Palingon-lingon siya habang papunta sa likod.
Kaya hindi ko maiwasang sundan. Malay ko ba? Hindi bale na. Mas mabuti na rin na nakita mo para masagot ang tanong natin. Sa ngayon, delikado ang lagay ng tiyahin mo at ng bata sa sinapupunan niya. Itong langis, makakatulong para alisin ang anumang sumpa at banta ng aswang sa mag-ina. Sundin mo lamang ang ginawa mo kanina. Isang baso ng tubig at iilang patak nito. Uuwi muna ako ng bahay para alamin kung ano pa ang nakalagay sa pagkain. Pagbantay kang maigi. Bili ni Mang Nading. Umuwi na ito at sinuri ang hinatid na pagkain ni Ona. Atay ng tao ang nagbabalat kayong dinuguan. Daliri naman ang adobong manok. Malakas ang kapit ng sumpa ngunit kayang labanan ng ginawa niyang langis. Habang inaasikaso ang bagay na ito, naagaw ang atensyon sa amoy na dala ng hangin. Alam niya kung kanino ito nanggagaling. Kaya mula sa lumang ataol, inilabas niya ang punyal na gawa sa sungay ng kalabaw. Inihanda din ang tangang medalyon para sa proteksyon. Paglabas pa lamang ay natuntun na ang pinagtataguan ng aswang. Nagtatago sa mayayabong na halaman sa hindi kalayuan. Maingat na lumapit si Mang Nading. At nang sandaling makatsyempo, hindi niya tinigilan sa pagwasiwas ang punyal. Mabilis itong nakabawi. Lumaban. Ngunit walang nagawa sa puwersa ng antingero. Makalipas lamang ang ilang sandali. Bumulagta na lamang ito. Napahugot ng hininga si Mang Nading habang tinititigan ang katawan ng aswang. Puno ito ng hiwa at labis ang pagdurugo ng mga sugat. Ngunit sa kabila nun, buhay pa rin. Dahan-dahang gumagapang para tumakas. Hindi ikaw ang aswang na nambiktima sa mag-ina ko. Pero kalahi mo pa rin yon. Mga hayop kayo. Mga demonyo. Mga walang hiya. Wika ni Mang Nading. Patuloy lamang ito sa pagwasiwas sa punyal. Inilabas ang lahat ng galit sa pamamagitan na rin ng pagsigaw. Patuloy lamang ito at hindi tinigilan hanggang sa mapagod ang kamay. Mang Nading, ikaw po ba yan? Ano naman po yung ginagawa niyo rito? Mang Nading, gabi na po ah. Anak ng... aswang? Aswang po ba yan? Aswang nga. Wika ni Onat nang maklaro ang nakabulagta. Oo, aswang nga yan. Lalapitan pa eh. Kumusta yung tiyahin mo? Wala ba siyang nararamdaman kanina? Mga ilang minuto ang nakalipas. Tanong ni Mang Nading. Kanina, nagrereklamo siya. Hindi mapakali pero nawala rin naman. Pinainom ko na rin ng tubig at saka langis. Mang Nading, ano na yung balak mo sa aswang na yan? Napakabaho eh. Hindi ko man lang nasaksihan kung paano mo nilabanan. Doon ka na nga. Balikan mo yung buntis at baka mapano. Iniwan mo na namang mag-isa. Alis na! Pagtaboy ni Mang Nading. Pagkaalis ng binata, inasikaso kagad ang bangkay ng nilalang. Naganap ng lugar kung saan may liligpit ng maayos. Bumalik na rin sa tahanan pagkatapos. Nang sumunod na araw, naging bantay sarado ni Mang Nading at Onat ang paligid. Pinuntahan din nila si Tia Susi para ipaalam ang nangyari sa kapatid. Nalaman din na hindi na mahagilap ang babaeng katrabaho, yung aswang na ng biktima. Binanggit din ni Mang Nading ang tungkol dito at hindi makapaniwala sa katotohanan. Mabuti naman ito at matagal na nilang kasama sa trabaho.
Syempre, kailangan din nilang mamuhay kagaya natin. Hindi lang siguro nalabanan ang tukso ng mga sandaling yon. Baka nauuhaw at nagugutom na sa laman ng tao. Sa susunod, huwag na lamang kayo kagad magtitiwala. Wika ni Mang Nading. Sinamahan nila si Tia Mildred hanggang sa nanganak ito. Sila pa ang nag-alaga sa bata sa loob ng ilang araw bago bumalik sa pinanggalingang lugar. Naging mabuti na rin ang relasyon nito sa asawa. At dahil sa nangyari, kahit papano, gumaan ang pakiramdam ni Mang Nading nang makapuksa ng aswang. Inisip na lamang na yun ang nilalang na pumatay sa kanyang mag-ina. Sa pamamagitan nito, nabawasan ang bigat na daladala sa loob ng mahabang panahon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1982. Mabinay, Negros. Si Raprap ay abala tuwing dadating ang panahon ng Setyembre. Nangangalap ito ng mga gagamba. Sa edad 15, lahat na ng mga libangan noon ng mga kabataan ay naranasan ng binata. Ngunit gagamba talaga ang kinawiwilihan. Sa mga batang pinanganak ng dekada 80, alam nila na tuwing Setyembre ay tanyag ang kapistahan ng bais. Setyembre 10, ang pinakaiintay ng mga kabataan. Dumadayo pa ang mga ito sa ibang lugar upang paglabanin ang mga nahuli. Ayon sa binata, labis itong nakapagbibigay saya sa kanya. Malakas pumusta si Raprap, kaya naman pinipili niya talaga ang mga kalidad na insekto. Inilalaban niya yung malalaki at sobrang tapang. Itinuring na niyang manok ang mga alaga. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil lamang sa kinaaaliwan, yun pala ang magiging dahilan ng matinding pagbabago sa pananaw ng binata, pati na rin sa buong pagkatao. Naaalala pa noon ni Raprap, kung hindi siya nagkakamali, huling linggo yun ng Agosto, nagkayayaan ng mga kaibigan niya na manguha ng gagamba. Kapuputok pa lamang ng araw at mamasa-masa pa ang mga damo dahil sa hamog. Hindi sanay si Raprap na may kasama. Ayon sa kanya, maingay ang mga ito at isa pa, maaaring mag-unahan pa sila sa paghanap ng gagamba. Kaya mas pinili ng binatang mapag-isa na lamang. Inuna niyang puntahan ang sariling sakahan at taniman ng mais. Madalang na ang mga gagamba ng mga oras na yon, at tila may naghanap na doon kagabi. Nagkalat pa ang mga bakas ng sirang sapot. Kaya napagpasyahan ng binatang pumunta na lamang sa pulang lupa. Medyo may kalayuan ito sa kanila at bihira lamang ang nagpupunta sa lugar. Dahil ayon sa mga haka-haka, pinapamahayan ito ng kakaibang nilalang. Kaya alam ni Raprap na maraming gagamba doon at wala na siyang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Pasado 10:00 ng umaga, tirik na ang araw ng mga sandaling yon. Kaya hapong-hapo si Raprap at basa na ng pawis. May baon naman itong tubig at kanin na binalot sa dahon ng saging. Kaya kampante siya kahit matagalan man sa lugar. Habang papalapit sa pulang lupa, may ilan namang nakalap na gagamba si Raprap. Halos mapuno na niya ang sisidlan. Kaya kumuha ito ng tangkay ng saging at ginawa itong lalagyan. Nasa pagitan siya ng dalawang matarik na bundok. Binabaybay ang maliit na sapa. Hanggang sa may nakita siya na isang kubo hindi kalayuan sa kinatatayuan. Pansin niyang malinis ang paligid. Kaya inisip kagad ng binata na may taong nakatira sa lugar. Ngunit gawa ng nakaramdam na ng pagod at gutom si Raprap,
Napagpasyahan niyang makisilong muna sa kubo. May nakita ito na isang tao na halos sing edad niya. Nakasilip doon sa bintana. Kinawayan pa ito ng binata. "Magandang tanghali, boy." Napadaan lang ako kaya huwag kang mahiya." Ngunit hindi tumugon ang batang lalaki. Sa halip, pinagsarahan pa siya ng bintana. "Ano ba naman yan? Ang suplado nun ah. Teka, siya lang kaya ang nakatira dito?" "Hindi. Meron siyang kasama. Mahihain talaga ang apo ko. Hindi yan sanay at minsan lang din nakakakita ng mga napapadaan dito." "Taga saan ka ba, iho?" Hindi naramdaman ng binata ang presensya ng matanda kahit nasa tabi na niya ito. Nakaupo sa gilid ng puno at naglilikit pa ng tabako. "Ay Diyos ko po, nakakagulat naman po kayo. Ako nga po pala si Raprap. Taga baba, doon sa direksyong yun." Hindi na nagsalita ang matanda. Tumango lamang ito at tumingin sa malayo. Habang si Raprap naman, tila nawala na ang interes na kumain. Naiilang siya dahil tila ignorante at halatang naiilang sa kanya ang mga nakatira sa kubo. Kaya pinili na lamang niya na doon sa unahan kumain. May malaking batong nakaumbok. Kaya nagpa siya si Raprap na doon muna tumambay. Ngunit sa kasamaang palad, sumama noon ang panahon. Kumulimlim ang kalangitan at nagsimulang pumatak ang malakas na ulan. Mabilis na tumakbo si Raprap papasok ng kubo. Sumilong siya sa gilid ng tahanan. Ngunit narinig niya ang boses ng matanda mula sa loob at sinabing, pumasok na lamang ng bahay si Raprap. Sumilip ang binata sa bintana ngunit may kadiliman ang loob ng tahanan. Kaya wala siyang nakikita doon. Magpaganon pa man, kumabig papunta sa harapan si Raprap. Dahil bukas naman ang pinto ay pumasok siya sa loob. Pero bumungad sa kanya ang mapanghing amoy. Tila nang gagaling sa ihi sa banyo na hindi nalinis ng matagal na panahon. Nasa magkabilang kanto naman ng maglola. Tahimik lamang yung bata. At yung mga mata ay pilit inilalayo sa binata. Habang yung lola naman, nakangiti at may inaabot na tela sa kanya. Iho, tawagin mo na lang akong Aling Susa. At ito namang apo ko ay si Carlos. Ito, pahiran mo ang katawan mo nang hindi ka lamigan. Basa ka na ng ulan. Dapat pumasok ka na kaagad sa bahay." Dali-dali namang kinuha ni Raprap ang tela. Bagaman may kakaibang amoy, binaliwala na lamang yun ng binata. Akala noon ni Raprap ay kagad ding huhupa ang ulan. Ngunit nagpatuloy ito sa buong maghapon. Nang tanawin niya pa ang daan pauwi, halos hindi na niya ito makita. Dahil bukod sa malakas na ulan, makapal na din ang bumabalot na hamog. Hindi naman sila nag-uusap sa loob ng tahanan. Kapwa sila nag-aantay sa pagtila ng malakas na ulan hanggang sa uuwi na lang po ako kahit maulan pa, Aling Susa. Sige po, maraming salamat Nako iho, mukhang delikado pang umuwi sa ganyang sitwasyon. Baha ngayon sa daanan. Ay mo na lang at kapag ginabi ka, maaari ka namang manatili muna dito. Nang marinig yun ng binata, kaagad niyang napagtanto na totoo ang sinasabi ng matanda. Bumabaha at wala naman ibang daanan maliban sa tabi ng sapa. Kaya tumango na lamang si Raprap bilang pagtugon. Hanggang sa inantok ang binata. Yung mga sisidla ng gagamba. Niligay niya sa dibisyong kawayan. Marahang humigas sa papag. Wala namang reaksyon noon ng matanda. Kapag nakahiga, napansin niyang buwaba ng tahanan si Aling Susa. Ilang sandali pa ay tuluyan ng bumigay ang diwa ng binata.
Nakaidlip ito at nagising na lamang ng may nalaglag na bagay sa mismong mukha niya. Kagad itong sinuri ni Raprap. Nakita nitong hawak ni Carlos ang mga sisidlan niya ng gagamba. Napangiti naman ang binata dahil nakita niyang naaaliw si Carlos sa ginagawa. Pinapalabas pa nito ang isa sa gagamba at pinapagapang sa kamay. Ngunit ilang segundo lamang, dinampot ito ni Carlos at sinubo sa bibig. Gulat na gulat si Raprap. Akala niya ay biro lang at iluluwa lang ni Carlos. Ngunit minuyapan ng bata ang gagamba. Mabilis na bumangon ang binata at tinitigan si Carlos. Iniisip niya na mga sandaling yun na baka baliw ang bata. Pinunapan niya ito na huwag kainin. Pero hindi siya pinapansin ni Carlos. Hanggang sa binuksan na ng bata ang lahat ng sisidlan, itinaktak isa-isa sa bibig. Kitang-kita ni Raprap ang paglaglaga ng mga gagamba sa bibig ni Carlos. Ngumunguya pa ito. May gumapang pa sa leeg ng bata. Ngunit napisayo ng kunin ni Carlos at sinubo din sa bibig. Hindi nakagalaw si Raprap sa gulat at pandidiri. Kitang-kita ng binata ang tilamsik na mga pumutok na gagamba sa labi ni Carlos. Hanggang sa nakita siya ng bata. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Raprap. Ano bang nangyayari sa'yo? Aling Susa! Aling Susa, si Carlos po! Ano bang nangyayari sa kanya? Sumili pa ito sa bintana ngunit wala naman sa labas ang lola ni Carlos. Gumapang pa sa sahig ang bata. Palapit sa kanya at tumutulo ang laway. Kapansin-pansin na tila may gagawin itong masama. Kaya naman mabilis na lumundag papunta sa pinto si Raprap. Inihanda ang sarili sa paglabas ng tahanan. Hanggang sa nakita niyang dumiretso si Carlos doon sa sulok. May kinuha na isang bayong. Nagtaka naman ang binata. Naisip na hindi siya ang pakay nito, kung hindi ang bayong. Ngunit laking gulat niya nang may dinukot si Carlos. Isang supot na tila laman ng hayop. Marahan itong binuksan ng bata. Nang tuluyang bumukas, bumungad kay Raprap ang nakakasulasok na amoy. Napakabaho, na tila amoy ng nabubulok na laman. Pinagmamasdan ni Raprap kung ano yon. Hanggang sa nagtayuan ang balahibo ng makita. Karne ito ng patay na pusa. Lumobo na ang tiyan na tila kinabag at yung balahibo. Lagas na at may naglalaglagang uod. Kadiri naman! Aling Susa! Aling Susa! Subalit hindi ito tumutugon. Marahil dahil yon sa ingay na nagmumula sa malakas na ulan. Hanggang sa yung hawak ni Carlos na patay na pusa. Inamoy-amoy nito at biglang kinagat ang tiyan. Hindi na kinaya ni Raprap ang mga nakikita. Kaya napapikit na lamang siya ng mga mata. Abot batok ang pangdidiring nararamdaman ng binata ng mga sandaling yun. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng tila pumutok na supot. Pagdilat ng mga mata ni Raprap, galing pala ang ingay sa pumutok na tiyan ng pusa. Maniwala man kayo sa hindi, yung likidong tumatagas doon sa tiyan, sinasalo ni Carlos gamit ang bibig. Sarap na sarap ito sa dugo. Kinakalikot pa ang tiyan hanggang sa lumitaw ang mga bituka. Hindi na kinaya ng binata ang mga pangyayari. Ayon sa kanya, bahala nang mabasa siya ng ulan. Huwag lamang masilayan ang ginagawa ni Carlos. Hindi na niya sinuri pa ang kasunod. Kagad na siyang bumaba at sakto namang paparating na si Aling Susa. Habang payong ang malaking dahon ng saging at may bitbit na mga kamote. Oh, bakit ka lumabas? Bumalik ka sa taas. Napakataas na ng baha at sobrang lakas ng tubig. Pumunta ako doon sa baba. Hindi ka talaga makakauwi ngayon. Si Carlos po eh.
Kinain ba naman yung mga gagamba ko? Tsaka tignan niyo po, kinakain din niya po yung pusa po ata yan. Nang marinig yun ng matanda, tila nagulat din ito at halata ang pag-aalala. Ibinaba ni Aling Susa ang bitbit na mga kamote. Tinitigan si Raprap at sinabing papasok ito ng tahanan. Pinasunod siya nito doon sa bandang silong ng mahogani. Bakit? Bakit po Aling Susa? Paumanhin iho. Ako na ang humihingi ng pasensya. Ganito kasi, yan ang nangyayari kapag sinusumpong siya ng sakit niya. Oh, sakit? Sa alin po? Sa pag-iisip? Parang ganun nga iho. Huwag mo naman na sanang ipagsabi to kahit nakauwi ka na ha. Sige po, pero bakit may patay na pusa po? Sinadya niyo po ba yun? O namatay talaga yung pusa at itatapon na lang sana? Iho. Mahirap talagang ipaliwanag sa'yo ang sitwasyon. Bukod sa hindi ka maniniwala, dayo ka lang din dito. Kaya hindi na yun importante. Ngunit iginiit ni Raprap na gusto niyang malaman ng lahat. Ipinangako niya sa matanda na hinding-hindi niya ipagsasabi. Kahit maliit na detalyeng malalaman. Kaya naman napilitan na lamang si Aling Susa na sabihin ang katotohanan. Dito nabalot ng hilakbot si Raprap. Paano ba naman? Hindi ko talaga siya apo. Ang totoo, anak siya ng amo ko. Pero isinugod siya sa akin nang magkaroon ng sakit. Nayanggaw si Carlos o ang tinatawag nating aswang. Nahawaan ng sakit ng magbakasyon sa Iloilo. Isa kong manggagamot. Walang may alam dito sa lugar. Pero sa Bacolod kilala ko. Dito ko nga lang napiling manatili muna para makaiwas sa gulo na maaaring gawin ni Carlos habang sinasagawa ko ang gamutan. Dagdag nito, hindi niya inaasahang susumpungin si Carlos. Hindi na ito dinadalaw ng pagiging yanggaw mula noong isang buwan. Ngunit paliwanag niya, baka napukaw ang pagkaaswang dahil kay Raprap. At yung hayop na nabubulok naman, isa itong maral o pusang gubat. Yun ay inihanda noon ni Aling Susa kung sakaling gutumin si Carlos. Ngunit dahil sa hindi na nga dinadalaw ng pagiging yanggaw, nabulok na lamang ito. Nangatog ang tuhod ng binata sa mga narinig. Hindi nakapagsalita at nagmistulang basang sisiw. Nais na niyang tumakbo ng mga oras na yon, pero hindi makagalaw ang katawan ng binata. Dagdag pa sa takot nito ang patuloy na pagsasalaysay ni Aling Susa. Ayon dito, dapat magamot muna si Carlos bago makauwi si Raprap. Dahil kung uuwi na ito ngayon, natatandaan na ni Carlos ang amoy ng binata. Lalo't ito ang pumukaw muli ng pagiging yanggaw ni Carlos. Maaring hanapin ito si Raprap hanggang sa madamay na ang buong pamilya at mga kapitbahay sa lugar. Po, hindi po pwede. Hahanapin ako ng mga magulang ko. Hindi naman kita maaaring paalisin. Kung aalis ka man, dito palang papatayin na lang kita. Sa madamay ang ibang tao sa ibaba. Nakikiusap ako, iho. Manatili ka muna. Gagamutin ko ngayon si Carlos sa iba namang paraan. Wag naman po. Bakit hindi na lang siya ang patayin niyo? Di ba aswang naman siya? Hindi pwede. Nakapangako na ako sa mga magulang niya. Isa pang dahilan, ang mga anak ko at apo doon nagtatrabaho sa panig ng amo ko. Sa ayaw mo at gusto, kailangan mong manatili sa lugar. Aantayin mo ang hudyat ko kung kailan ka maaaring makauwi. Wala nang nagawa pa si Raprap. Pinili na lamang niyang manatili, alinsunod sa mga sinabi ng matanda. Pagsapit ng gabi, saka pa lamang humupa ang ulan. Nakita niyang natutulog si Carlos pero nakausli ang sobrang tutulis na mga ngipin.
Hindi niya ito napansin kanina. Wika niya sa sarili ay tumubo na lang yung bigla at nangitim. Habang si Aling Susa naman, nasa baba, sa gilid lamang ng pinto, nilalaga ang mga kamuting nakuha. Huwag kang matakot sa akin, iho. May ginawa ako sa kanya kaya nakatulog. Maya-maya lang kakain ka na. At anumang makita mo sa gagawin ko kay Carlos, tatagan mo ang loob mo. Huwag na huwag mong tatangkaing tumakas. Dahil kahit makauwi ka pa, masusundan at masusundan ka pa din ni Carlos. Napatango na lamang ang binata at hindi na nagsalita pa. Hindi niya maaatim na kumain ng mga sandaling yon. Lalo't sariwa pa sa isip niya ang nakakadiring pangyayari kanina. Malalim na ang gabi. Habang tulog ang bata, itinali ni Aling Susa ang mga paa nito sa haligi. Nagbungkahi naman ang matanda na huwag papasok ng bahay si Raprap. Nang magising ang Yanggaw, sobrang kinilabutan si Raprap sa nakita. Tila nakawala na ito sa pagkakatali dahil sa sobrang lakas. Umaba na din ang buhok ni Carlos at medyo umitim ang balat. Maitim din ang buong mata kahit may liwanag pa ng gasera. Kinilabutan si Raprap dahil sa mga nasubaybayan mula pa kanina. Lumuhod si Aling Susa. Tatayo at bigla na lang itong sasayaw. Yun bang tila sinulog at may inaawit na hindi maintindihan. May nakabenda pang itim na tela sa noo at ipit-ipit doon ng iba't ibang klase ng dahon. Panay din ang dura at ilang sandali pa. Pinagpapalo ng matanda si Carlos ng patpat. Sigaw naman ang sigaw ang Yanggaw. Tila sobrang iniinda nito ang tama ng manipis na patpat. Hindi pa nakontento si Aling Susa. Kumuha ito ng walis tingting at yun naman ang ginamit sa paghampas kay Carlos. Hanggang sa naglaon ay bigla na lamang umiyak ang bata. Nagbalik na sa normal ang itsura. Nagmamakaawa ito na wag na siyang saktan. Gulat naman ang binata. Maayos na ang pagsasalita ni Carlos na tila nakabalik na sa normal. Samantalang si Aling Susa naman, makikitang nagtataka din sa nangyayari. Nagpalingalinga pa ito. Lumingon kay Raprap at ngumiti. May dala ka na positibong enerhiya, iho. Itinakda ang pagharap natin ngayong araw. O, ano naman pong ibig sabihin ninyo? Ang punto ko, sa dinami-dami ng pagkakataon at ilang beses ko na siyang ginamot, pero ngayon lang nagbalik sa ulirat si Carlos. Kung kailan naman nagkataong ding napagala ka dito, ngayon pa lamang nakapagsalita si Carlos. Ibig sabihin lang, nilubayan na siya ng espiritu ng Yanggaw. Tugon ni Aling Susa. Hindi alam ni Raprap ang isasagot sa matanda. Bagaman narinig niya naman ito, pero hindi niya pa rin maintindihan ang punto. Magpaganong pa man, tumungo na lamang si Raprap. Habang si Carlos naman, himalang kumain ng kamote. Habang nanonood si Aling Susa ay kitang-kita ni Raprap ang pangilid ng luha sa mga mata ng matanda. Hanggang sa, ligtas ka na, iho. Bukas na bukas makakauwi ka na. Wala ka ding dapat ipag-alala dahil magaling na si Carlos. Para kang anghel ah. Malakas ang kapit mo sa taas. At malakas din ang hatak ng positibo mong presensya. Magiging magaling kang manggagamot balang araw. Kinabukasan nakauwi ng ligtas si Raprap. Sa katunayan, inihatid pa ito ni Aling Susa hanggang sa makatawid sa sapa. Sumirik kagad ng takbo ang binata pababa ng bundok. Ang totoo, hindi niya lubos maisip na mangyayari pala ang nakakagimbal na tagpong yun. Nang makauwi ng tahanan, nagulat ang mga magulang nang makita ang binata. Samut-saring sermon pa ang nakuha niya dahil sa hindi pag-uwi kagabi.
Sinubukan pa niyang ipaliwanag ang nangyari. Ngunit hindi naman naniniwala ang mga magulang sa kanya. Hindi na lamang ito pinagpilitan pa ng binata. Matapos ang tagpong yun, hindi na niya muli pang nakita ang matanda, maging si Carlos. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ang naganap. Sa pagtanggal ni Aling Susa sa yanggaw ng bata. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.